Sa isang lumang bahay sa probinsya, may isang batang babae na nagngangalang Lara. Nakilala siya sa kanilang lugar dahil sa kanyang kagandahan, ngunit mas lalo siyang sumikat dahil sa kakaibang kwento ng kanilang tahanan. Mayroon kasing isang malaking antigong salamin sa kanilang sala na minana pa sa kanyang lola. Isang gabi, habang naglalaro si Lara sa harap ng salamin, napansin niya ang may kakaibang nangyayari. Habang gumagalaw siya, tila may kaunting pagkaantala sa kilos ng kanyang refleksyon. Hindi ito agad napansin ni Lara, ngunit nang siya ay huminto, nakita niyang ang refleksyon niya sa salamin ay patuloy na gumagalaw, ngunit hindi ito ang parehong galaw na ginagawa niya. Nang maglaon, nakita ni Lara na ang refleksyon sa salamin ay nakatingin sa kanya na parang may ibang buhay. Ang kanyang mga mata sa refleksyon ay nagbago, naging malamig at malalim. Takot na takot si Lara, ngunit hindi siya makagalaw, para bang nakatanikala ang kanyang mga paa sa sahig. Dahan-dahan, lumapit ang kanyang refleksyon sa gilid ng salamin. Sa kanyang pagkagulat, bigla itong umiti at kumaway, ngunit hindi ito isang mabait na ngiti. Para bang may alam ito na hindi alam ni Lara. Pagkatapos ay kumatok ito sa loob ng salamin, at sa bawat katok ay nararamdaman ni Lara ang panginginig sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang ilaw sa sala ay kumurap at biglang namatay. Nabalot ng kadiliman ang buong lugar. Sa kadiliman, narinig ni Lara ang boses ng kanyang sariling refleksyon, malamig at nakakatakot. Sana'y makalaya na ako, sabi ng boses. At kapag nangyari iyon, ikaw naman ang mananatili dito magpakailanman. Biglang bumalik ang ilaw at nakita ni Lara na ang salamin ay basag na. Ngunit walang tanda ng kanyang refleksyon. Sa kabila ng kanyang takot, nilapitan niya ang salamin at nakita niyang sa likod nito ay wala ng refleksyon, tila ito'y isang patag na pader na lamang. Kinabukasan, nakita si Lara ng kanyang mga magulang, nakatayo pa rin sa harap ng basag na salamin, walang malay at tila wala sa sarili. Simula noon, hindi na siya nagsalita patungkol sa nangyari. At tuwing tinitingnan niya ang kahit anong salamin, tila hinahanap niya ang isang bagay o isang tao na nais niyang maiwasan.